Dito po sa aklat na pinakilala na namin kanina, sa aklat na ito, ang Iglesia ni Cristo, iba't ibang sekta protestante, sinulat po ng isang pare sa pahina 83, ang pananalitang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Yan pa naman ang pinaka pagsamba nila, yung kanilang misa. Yung palang pananalitang misa, ano pong inamin nila? Wala sa Biblia. Sa mga hindi na naman aral ng Biblia yan. Ipakita ko sa inyo mga kapatid, paano minajik nito mga ngaral sa INC ang nakasulat na ito, ang pagkatao. Tatalakayin natin ito mga kapatid, samahan niyo ko. Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kung saan man kayo ngayon nakabase, nagsubaybay, lalo na sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at sa mga OFWs sa iba't ibang bahagi sa ating mundo. Naniyahan natin na i-comment ninyo kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan napaabot ang videong ito. Sa lahat nating mga suking taga-subaybay, di natin patatagalin na ang ating pagtalakay ngayon. At sa pagkakataong ito mga kapatid, muli na namang sasagutin natin punto por punto itong paggamit sa mga aklat Katoliko ng grupo ni Felix Manalo kung saan sila'y nabubuhay nito matagal na. At kung hindi ninyo alam ito, siguradong mapauo kayo. Kaya nanyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na i-share ninyo ang bidyong ito sa mga kapwang Katoliko kahit na sa INC para alam nila ang ganitong taktika ng mga ministro gamit ang mga aklat Katoliko mga kapatid. Tandaan natin na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan. Lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Simulan na natin. Eto. Ayon na rin mismo sa mga pare, ano po ba ang katunayan o isa sa katunayan ng pagiging tunay na Kristiyano? Ang babasahin po namin sa inyo. So imagine mga kapatid, mga aklat Katoliko, ginagamit nila laban sa atin. Laban sa ating mga Katoliko. At eto, lalo na ang aklat na luma kay Dr. Leslie Rumble, that Catholic Church, at ito ang kanilang ginagamit. Isang aklat na pinamagatang The Catholic and His Church sa page 89 sa pagkakaliwat na po sa Tagalog. Pansinin niyo po ito. Hindi ko pinaniniwalaan ito. Niibibilang kita sa mga Kristiyano. Malibang ikaw ay makita ko sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yari, paano ngayon yung mga born again? Paano ngayon yung mga Baptist, Seventh-day Adventist, Jehovah na nagpapakilalang Kristiyano? At lalo na, paano naman ngayon yung mga Katoliko? Bakit? Kasi ayon pala sa stand mismo ng simbahang Katoliko, pagka ikaw ay wala sa loob ng Iglesia ni Cristo, tandaan niyo po yun, hindi sinabing loob ng simbahang Katolika. Pag wala ka daw sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi ka Kristiyano. Tanduridad Katoliko at aklat niyo mismo nagsabi niya. Okay, dahil na nabasa nila kung wala ka sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi ka Kristiyano. Ang tanong, yun bang aklat na mabasa diyan kay Father Rumble mga kapatid ay tumutukoy ba yan sa Iglesia na tatag ni Felix Manalo? Hindi. Ituloy lang pagbasa.
kung ano ang tinutukoy diyan. Malinaw na ang Kristiyano at Iglesia ni Cristo na sinabi na makita ninyo diyan ay walang iba kundi ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. So dito pa lang mga kapatid, mula pa noon, sa paggamit nila sa aklat na That Catholic Church, ni Dr. Father ito, Leslie Rumble, ay inaagaw na nila pag nabasa nila ang salitang Iglesia ni Cristo. Dahil sinabi kasi na kung wala ka sa Iglesia ni Cristo, ay hindi ka Kristiyano. Yan ang mabasa. Ang punto dito, pag mabasa nila ang salitang Iglesia ni Cristo, abay, ano nilang aagawin na sila na ang tinutukoy sa pare? Meron ba kayong common sense dyan? Ang hindi nila sinasabi, mga kapatid, lalo na sa mga nakikinig, ay ang mismong aklat na kanilang ginagamit, isinulat yan patungkol sa simbahang Katoliko. Ibig sabihin, ang kabuuang paliwanag ni Reverend Father Leslie Rumble, malinaw niya yun ay kaugnay sa simbahang Katoliko na tinutukoy siyang Kristiyano, siya ang Iglesia ni Cristo. Sapagkat ang pahayag ni Father Rumble ay isang depensor ng simbahang Katoliko at sa naturang pahina, wala kayong mabasa na ang tinutukoy na Iglesia ni Cristo diyan ay kang Felix Manalo na naitatag noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Kaya ang nangyari, mga kapatid, ginagamit ng INC ang aklat Katoliko. Ngunit pinuputol-putol nila ang konteksto para palabasin na laban ito sa simbahang Katoliko. Samantalang kapag binasa natin ang buong paliwanag, lalo na ang aklat na ginagamit nila, abay, napatunayan na ang tunay na Kristiyano ay ang simbahang Katoliko. Ginagamit. At ito ay kadalasan ginagamit nila sa mga debate. Itong aklat na ito. At pakinggan natin sila. At kapag binasa po natin ang That the Catholic Church, Rumble by Dr. Leslie Reverend, noong 1954 sa pahina 69, ganito ang nilalaman sa wikang Pilipino na po. Walang iglesyang makatatawag sa kanyang sarili na Kristiyano kung ang mga aral nito ay hindi naayon sa mga ebanghelyo. Iyan ay totoo sapagkat ang mga nilalaman ng ebanghelyo ay totoo. Lahat ng kanilang itinuturo ay dapat makasama sa pagtuturo ng alinmang iglesia nagsasabing siya ay Kristiyana. Mismo ang pahayag ng mga otoridad sa simbahang Katoliko. Yes, wala tayong tutol dahil otoridad ng simbahang Katoliko. Ang problema lang, mga kapatid, daming na biktima sa maling akala dahil inaangkin, nagiging squatter sila sa anumang nakasulat sa aklat Katoliko. Kaya mag-ingat sa ganitong modos. Pansinin po ninyo yung sinabi po nila, no? Wala anyang iglesyang makakatawag sa kanyang sarili na siya'y Kristiyano kung ang mga aral daw nito hindi naaayon o kasang-ayon sa mga ebanghelyo. Iglesia Katolika, bagsak ka agad kasi pangalan pa lang, hindi na pasado. Kasi Paano hindi pasado ang pangalan ng Iglesia Katolika kung mismo, mga kapatid, ang kanilang kasama sa INC, ito ang sabi. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Galing mismo sa kanilang kasama yan ng Iglesia Katolika
Apostolika Romana, sa pasimula, iyan po ang Iglesia ni Cristo. Paano hindi papasa na ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, pinatunayan niya at hindi daw umano ito naitatag. Kung hindi ito naitatag, so bagsak na naman ang kanilang sinabi na si San Ignacio ang nagtatag. Balikan natin si Sinita. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. O, hindi natatag bilang pasimula ng organisasyon. Kaya dito pa lang mga kapatid, bagsak na ang argumento nila na ang simbahang Katoliko, umano'y, tinatag ni San Ignacio. Hindi pala na itatag. Ito pala unang Iglesia ni Cristo. So kung unang Iglesia ni Cristo, etong gumagamit ng Iglesia ni Cristo kahit sa mga aklat Katoliko, bagsak na. Pero ang problema dito, ulitin natin mga kapatid, sila ba'y Iglesia ni Cristo? Aba, balikan natin ang kanilang Pasugo Magazine, oh. Ito Pasugo Magazine, Nobyembre 1951, pahina 4, ni Leopoldo Aguilar, sa unang paragraph, ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglingkod ng tao sa Diyos. Ang tanong, sino ba si Cristo? Ba't naging Cristo? Okay, tuloy natin. Kaya, kung sabihin nila, wala sa Iglesia ni Cristo, hindi Kristiyano, ano pa kaya? Kung ang dinala niyong nakasulat sa Pasugo Magazine, Iglesia ni Cristo, hindi Kristiyano. Tuloy natin. Hindi sila Iglesia ni Cristo eh. Paano nga ba makikilala ang tunay na Iglesia ni Cristo? Oh, paano masasabing hindi tayo Iglesia ni Cristo? Totoo ba yan? Balikan natin si Sandoval. Ng Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan. So, ito ang dating Iglesia ni Cristo. Kaya, ang tunay na Iglesia ni Cristo ay makilala sa mga palatandaan, one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Galing misa yan mga kapatid. Oh. At hindi totoo na tinalikuran na ng Katoliko ang Iglesia ni Cristo. Bakit? Sa aklat Katoliko na palaging ginagamit nila at ini-squat na naman nila ang Church of Christ, hindi sila ang tinutukoy dyan, Fundamentals of Catholic Dogma, sa pahina 270, ito ang mabasa natin. In the encyclical Mystici Corporis, 1948, Pope Pius XII declared, to describe this true Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Jesus Christ. Asan ngayon ang sinabi nila na tinatalikuran na natin ang Iglesia ni Cristo? Mali. Dahil kung tingnan natin ang kanilang Pasugo Magazine, even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Pasugo Magazine, July-Agosto 1988, page 6. Napakalinaw yan mga kapatid. Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Tuloy natin. Ayon na rin mismo sa mga pare. Ano pong kasunod natin babasahin? Ang aklat po Napansin ninyo mga kapatid, may sistematiko sila na paggamit sa mga aklat Katoliko. May sistematiko silang
pandaraya sa publiko. Pang-aagaw sa pangalan para lang ilapat sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. Tuloy natin. Ng Father Smith Instruct Jackson ni Reverend John Francis Knoll at pinagtulungan ni Reverend Lester Palion sa 1953, page 35 to 36. Ang Iglesia ni Cristo ngayon sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan, nang ito ay maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay nananagot na umanib upang maligtas. Yaong mga taong sa kapabayaan ay hindi nakilala ang iglesia o nakilala man ito ay tumangging umanib dito ay hindi maliligtas. Ano kaya nila hihilutin ulit yan, Kuya Robin? So, gamit nila ang aklat katoliko, paano daw hihilutin? Ha? Pero dito, bistado sila, mga kapatid. Paano nila hehelutin ang harap-harapang pang-squat nila sa katotohanan? Bakit? Ginamit nila pahina 60. Ituloy lang natin sa pahina 61. Ito po mga kapatid. Paano daw umano? Katolika po ba? At ito ba ay tunay na iglesia ni Kristo ngayon? Babasahin po namin. Sandali muna. Bago yan, babasahin nila. Isa namang aklat, pero isang harapang pandaraya. Bakit pandaraya? Mamaya, makita ninyo. Balik muna natin ang pahina 60 na binasa nila at pahina 61. Tuloy lang natin. Ito, nakita niyo mga kapatid. Ito ang binasa nila. Una, sa 60. The Church of Christ today must be a nature in power, in teaching, what it was when it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, or knowing it, refuse to join it, cannot be saved. Hanggang dyan lang sila. Pagkatapos, kung hindi ka aanib sa Iglesia ni Cristo, hindi ka maliligtas, lumundag sila sa konklusyon, kailangan ka maging Iglesia ni Cristo para ikay maligtas. Pero sino bang Iglesia ni Cristo tinutukoy diyan? Ituloy lang natin mga kapatid. Ito, nakita nyo sa TV screen. The Catholic Church is the ordinary means of salvation. The Sacred Synod turns its attention first to the Catholic faithful, for Christ made present to us in His body, which is the church, is the one mediator and the only way of salvation. However, therefore, knowing that the Catholic Church was made necessary by God through Jesus Christ, would refuse to join it or to remain in it, would not be saved. Yun ang mabasa sa aklat na ito. Napakaganda. Pero nang napasa kamay nila, nakasulat sa pasugo, ang biktima sa maling akala na iyo'y tumutukoy sa Iglesyang Tatag ni Manalo. Tuloy natin. Ang Iglesia Katolika po ba? At ito ba ay tunay na Iglesia ni Kristo ngayon? Babasahin po namin aklat Katoliko pa rin. Pinamagatang Spirit of Catholicism, sinulat ni Adam Carl sa pahina 2. Tinatanggap naming mga Katoliko kapag karaka nang walang anumang ikahihiya, bagos ay may pagmamalaki na ang Katolisismo ay hindi maaaring ihambing ng ganoon na lamang at ganap
sa unang Kristyanismo ni maging sa Ebanghelyo ni Kristo, kung paanong ang malaking punong ensina ay hindi maaaring itulad sa maliit na butil. Ayan. Umamin man, Kuya Robin, inamin nila mismo. Tinatanggap-an niya naming mga Katoliko nang walang anumang ikahihiya. Bagkus ipinagmamalaki na ano yun, na ang Katolisismo raw hindi maaring ihambing sa unang Kristyanismo. Bagsak sila doon sa sinasabi nung aklat na binasa po natin kanina. Yan ang maling akala nila. Bakit? Una, totoo talaga na nakasulat yon mga kapatid. Totoo. Pero alam nyo, pag pinutol ang konteksto, anong sabi ni Marcoleta? These are deceptively altered contents created through basic editing techniques. May appear simple, yet their consequences are profound. With nothing more than selective splicing, omission, or rearrangement, narratives can be distorted. O yan, narrative can be distorted. Bakit? Tingnan niyo, ang mabasa diyan, nakasulat talaga. We Catholics acknowledge readily without any shame. Ito ang binasa nila. Pero napansin nyo ba mga kapatid, na ang tinutukoy diyan ay ang butil na naging malaking puno. Na ang puno di na makilala sa pinanggalingan nito na butil. Pero ang puno ay nanggaling talaga sa butil. Pero yung sinabing tanggap talaga ng Katoliko na hindi na sila makilala noon sa primitive church. Napansin nyo ba ang page 3? Tingnan nyo ang page 3 mga kapatid. May mabasa diyan. Oh, nakita ninyo? That Catholicism is ever the same yesterday and today. Oh. So asan ngayon ang sinabi nila na hindi na ang Katoliko inaamin na hindi na umano makilala sa primitive Christianity? Napakalinaw ang konteksto diyan. Nang isinulat na we Catholics acknowledge readily without any shame, ni with pride, that Catholicism cannot be identified simply and wholly with primitive Christianity, nor even the gospel of Christ. Ginamit ito ng INC para bang inaamin daw ng Katoliko na ang Katolisismo ay hindi na makilala sa unang Kristyanismo. Ngunit, kung tingnan natin ang konteksto, nilihis nila mga kapatid ang konteksto sa paliwanag ni Father Carm Adam sa aklat nito. Dahil ang binanggit niya tulad sa isang butil o isang binhi na simula umano sa maliit ito, ngunit habang lumipas na ang panahon, lumago ito hanggang naging malaking puno. Ibig sabihin, ang simbahang Katoliko ay nagde-develop, lumago sa pagpapahayag ng pananampalataya. Yun ang tinatawag na fundamentally the same. Ano yung fundamentally the same? Tulad sa bata. Ang bata pag malaki na, di mo makilala noong siya ay maliit pa. Pero yung lumaki na, alam natin na galing talaga siya sa bata pa na lumiit siya. Ganon din ang simbahang Katoliko. Galing sa butil ng mga apostol, ngunit ito'y lumalaganap. Roma Kapitulo 1, City 8, Hepestis Homon Katangilitay en Holo Tokosmo. Pero iniwasan nila, ang pahina 3. Catholicism is ever the same, yesterday and today. Ibig sabihin, pareho pa rin ang pananampalataya. Kahit ito ay lumago at naging mas malinaw at sa paglipas ng panahon, lumalaganap, ito ra ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga katuwid, ang ginawa nito mga INC,
sa pagputol-putol nila sa sipi, mga kapatid. Yun ay caught mining upang magmukhang iba na ang ibig sabihin sa aklat ng Katoliko. Samantalang, sa tunay na konteksto, mga kapatid, pinatunayan sa pamamagitan ng aklat ang pag-unlad sa parihong pananampalataya ng simbahang Katoliko na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo na kung balikan natin mismo si Sinita, amidadong aminado, Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, kung ang tanong ni Talibong, mababasa ba sa Biblia? Mababasa ba sa Biblia na sa pasimula, ang Iglesia Katolika, Iglesia ni Kristo? Literal po, wala. Yan po ay naganap sa pamamagitan ng hula. Nako, naganap sa pamamagitan ng hula. So, totoo talaga ang sabi, mga kapatid. Ang isda ay mahuhuli sa sariling bibig. Tuloy natin. Na ang tunay na Iglesia ni Kristo dapat ang aral na itinuturo kasang-ayon ng mga turo ng mga apostol. Ano-ano po ang ilan sa mga aral ng Iglesia Katolika na hindi kasang-ayon ng Ebanghelyo o aral ng mga apostol? Natin sa Aklat ng Buhay Katoliko na isinulat ni Gerald Linsen 1962 sa pahina 189. Tunay na sa banal na kasulatan ay hindi tayo makakatagpo ng malinaw na talata na tuwirang nagpapatunay sa pagkakaroon ng purgatory. Naman nakasulat, purgatory, Tagalog, pagkatapos English, purgatory. Purgatorio ang nakasulat yan. Sak sila. Bagsak daw umano. Pala nga sa purgatorio. Kuya Siriak, baka naman purgatorio. So, bagsak daw umano, buhay Katoliko. Ito ang binasa nila, mga kapatid. Pansinin ninyo, Pansinin ninyo, paano pinutol nila? Ito, tunay na sa banal na kasulatan ay hindi tayo makatatagpo ng malinaw na talata na tuwerang nagpapatunay sa pagkakaroon ng purgatorio. May karugtong diyan. Yung talaga, INC talaga kayo, incomplete. Ito, ang pagiging nasasaad sa banal na kasulatan na matatagpo, na nagpapatunay sa purgatorio ay ang ikalawang Makabeo, Kapitulo 12, versikulo 46. Napansin niyo, mga kapatid? Ganyan sila. Ginamit nila yung mga napakaluma ng aklat Katoliko sa kanilang kasalukuyang pangangaral mula pa sa panahon ni Felix Manalo. Nakabiktima talaga ng maraming mga inosente. Kaya ulitin ko, i-forward ninyo ang bidyong ito sa mga kapwa Katoliko kahit na sa mga INC na nadala. Baka magamit nila ito na batayan sa saliksik ng katotohanan, mga kapatid. Ano pa na aklat Katoliko? Lang yung wala sa Biblia. Dito po sa aklat na pinakilala na namin kanina, sa aklat na ito, ang Iglesia ni Cristo, iba't ibang sekta protestante, sinulat po ng isang pare sa pahina 83, ang pananalitang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Yan pa naman ang pinaka pagsamba nila, yung kanilang misa. Yung palang pananalitang misa, ano pong inamin nila? Wala sa Biblia. Sa mga hindi na naman aral ng Biblia yan. Yan. Inamin nila, wala sa Biblia. Kaya, hindi aral sa... ipakita ko sa inyo, mga kapatid, paano minajik nitong mga mangangaral sa INC ang nakasulat na ito. Ito, pansinin ninyo. Screenshot ninyo dyan. Ito ang nakasulat sa pahina 83. Sinabi rin nila
Hindi yan pahayag ng pare. Sa mga INC yan na pahayag, kaya sinabi rin nila na ang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Ito'y hindi totoo. Oh, yan. Ang binasa nila, ito lang mabasang, ang pananalitang mesa ay hindi matatagpuan sa Biblia. May karugtong. Ngunit, ang katunayan ng mahal na mesa ay natatagpuan. O, napansin ninyo? Hindi talaga sila matakot, ano? Na gawin nila ang pagputol-putol sa mga aklat Katoliko. Pagkatapos sabihin, inaamin ng otoridad Katoliko, mga kapatid, na yun palang aral nila na misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Ulitin ko, ano ba ang argumento ni Marcoleta kaugnay diyan? Pag pinutol-putol mo, anong sabing Marcoleta? These are deceptively altered contents created through basic editing techniques. May appear simple, yet their consequences are profound. With nothing more than selective splicing, omission, or rearrangement, narratives can be distorted. Nako, yun na. Yung pagputol-putol, narrative can be distorted. Ganon yun. Kaya, napansin kaya ni Marcoleta na yung inaniban niyang sikta, matagal nang ginawa ang ganitong uri ng pangangaral? Tuloy natin. Ano pa pong aral ng Iglesia Katolika ang wala sa Biblia? Yan po. Sa aklat ng Discourses on the Apostles' Creed, page 16, ikinikintal natin sa ating noo ang tanda ng krus. Ang mga kaugaliang ito ay hindi ipinag-utos ng formal ng batas ng kasulatan. Yun anyang tanda ng krus. Ang mga kaugaliang ito, sabi po nila, hindi ipinag-utos ng formal ng batas ng kasulatan. So, ganon sila. Kumuha lang ng bahagi, iniwasan na ang karugtong. Bakit ano po ba ang nakasulat sa Discourses of the Apostles' Creed? Ito ang binasa nila, mga kapatid, Napansin ninyo? Ito. May bahagi sa paragraph na yan, sa huling bahagi, before ang meaning of the cross, makita ninyo. Ito binasa nila. These practices are not commanded by a formal law of Scripture. Yun lang ang binasa nila. Pero iniwasan nila yung but. But tradition teaches, custom confirms them. Faith observes them. Yun ang iniwasan nila sa aklat na ito. Nako, grabe talaga, no? Nang ginamit nila itong aklat na ito, mga kapatid. Sa Discourses of the Apostles' Creed, iniwasan nila na pati sa tradisyon daw umano, pinatunayan yung pag-antanda ng cross. Malinaw naman sa Biblia na hindi lang Biblia ang nakasulat sa Ikalawang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 15, merong ipatanggap tradisyon din. Kung hindi sila sang-ayon ng tradisyon, halimbawa ang INC, diba, nagdiwang kayo ng birthday, bawat mga miyembro, kahit sa founder ninyo. Biblical ba yan? Diba, tradisyon yan. Nagdiwang kayo. Tradisyon yan. Magkasal kayo, gumagamit kayo ng singsing. Asan sa Biblia yan? Sumusunod kayo ng tradisyon. Di ba? Kaya, yung sabi nila na inaamin, ayon mismo dito, ng simbahang Katoliko, na hindi iyan, no? Hindi daw umano sa Biblia. Pero kung tingnan natin ang mabasa, sandali may bahagi dito
sa Ezekiel. Ito sa Ezekiel kapitulo. May binasa ang ministro nila. Ito. O ay salin at meron po ito, yan may nihil obstat ni Baltasar at may re-imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Nako! At kung ituloy yan, yung walang tatak, kandidato sa patay ayon sa Biblia binasa ni Ramel Parba. So ngayon, delikado pa. Mga kapatid, okay, tuloy natin sila sa paggamit sa mga aklat Katoliko. Ang tanong ko Robin. po ito, Kuya Siriac, ang tanong ko ito, baka naman kapag nag-antanda sila ng krus, ay magiging banal sila at magiging karapat-dapat sila kapag gumamit sila ng krus na sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Di ang pasagutin po natin yung aklat nila rin mismo. Ano ba ang nangyayari sa mga nag-aantanda sa noot kanang kamay? Ito na may ibang paraan sa deception, mga kapatid. Sa aklat Katoliko, ano daw mangyayari sa mga nag-antanda ng cross? Aninong kampon ba sila? Kaninong kampon daw? At ito ang ginagamit nila, Pasyon Candaba. Ayon na rin sa kanilang pari, sa kanilang aklat. Ayan, paano po babasahin natin, Kuya? Pasyon Candaba ni Aniceto de la Merced, page 207, ipag-uutos magkintal sa noo o kanang kamay, sukat pagkakakilalanan na sila nga kampong tunay nitong anti-kristong hunghang. Kuya Robin, nababanal po ba sila pag nag-sign of the cross sila? Hindi po, sapagkat antikristo na, kalaban ni Kristo, hunghang pa. Okay, pakita natin mga kapatid. Ang binasa ba nila ay may kaugnayan sa pag-antanda ng cross? Hindi. Ito'y sinipi galing sa Revelation. Walang mabasa dito na pag-antanda ng cross. Tingnan niyo. Itong binasa nila. Pag-uutos, magkintal sa noo o kanang kamay. Pansinin, sa English or. Ibig sabihin, saan man. Noo, hindi. At ang ginamit yan, kanang kamay. Sukat pagkakilalanan na sila nga kampong tunay nitong antikristong hunghang. Ngayon, asan ang pag-antanda ng cross diyan? Diba? Yun ang taktika nila para madaya mga inosente. Maling pagbasa at matinding pandaraya gamit ang pasyon ng Candaba, mga kapatid. Matinding pandaraya yan. Yung ginawa ng INC, ginamit nila ang pasyon Candaba, pahina 210, at ayon sa kanila na ang pahayag daw, sinabi daw sa nakasulat dito na ang pagtanda ng cross ay gawa daw ng antikristong hunghang. Wala naman tayong mabasa. Ngunit kapag binasa natin sa aktwal ang nakasulat, mga kapatid, wala namang ganitong direktang pahayag na ang sign of the cross o pag-antanda ng cross ay antikristong hunghang. Ang tunay na nakasulat, nabasa na natin, ipag-utos magkintal sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga kampong tunay nitong antikristong hunghang. Malinaw na hindi tumutuko yan sa pag-antanda ng cross. Bakit? Ang pag-antanda ng cross ay ginawa yan sa noo, sa pamamagitan ng kanang kamay, sa noo, at sa dibdib, at sa balikat. Samantala, ang binasa nila dito
sa aklat na ito, magkintal sa noo o kanang kamay. Ha? Ang English ng o ay or. Ibig sabihin, saan man ito? Sa noo man o sa kanang kamay? So therefore, hindi yan tumutukoy, mga kapatid. Hindi yan tumutukoy sa pag-antanda ng cross. Kaya, yan pa lang, nakilala na ninyo ang mga ginagawa nila na kung hindi ninyo pag-aralan mabuti ang ating pananampalataya, delikado, matangay kayo sa ganitong estilo ng modus nila. At tandaan natin na ang kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang talaga ang kaalaman. Ulitin ko, i-forwardin niyo ito sa mga kapatid dating Katoliko para aware sila. Tingnan mo daw, wala kang ibang cellphone magamit para buksan yung binigay kong link, yung biblegateway.com. Bro Jando, pakitanong nga kung ano po ni tatay, anong Anong religion mo, bro? tatay? Bro, ano religion mo? Tablet lang kasi. Ha? Ano religion mo, bro? Ano religion mo? Ito, Bro, ano religion mo, bro? alin ba dito pipindutin? Yung sa Ano ba yan? comment section, may nilagay ako dyan na biblegateway.com na link. Buksan mo yan. Bukas. Ano nandyan? Mandaan sa pagbabasa ng Matthew 16 po nila, ngayon lang ako nakarinig. Sige, buksan mo, bro. May nilagay ako sa Matthew 16:18. may nilagay ako sa comment section na link. Huwag ka nang mag-ano dyan, ito na lang, ito natin nakasap, hindi ako marunong. Bro, nabuksan mo nga yung StreamYard eh. Hindi ako marunong dyan, dito na Bro. ako nakasap, stop na tayo eh. Bro, nabuksan mo nga yung StreamYard eh. Sabihin, marunong ka. Usap naman tayo, nagtutubot ka pa ako sa saan. Mas maganda kasi ipakita ko sa iyo yung binasa ko para makita mo diyan mismo at masabi mo hindi ko gawa-gawa 'yon. No, dito, nag-usap na nga tayo. Pupunta ka sa Sige. Ang Ngayon, yung binasa ko, bro, Good News Translation yung binasa ko. Bro, yung binasa ko, bro, Good News Translation. Meron ka bang Good News Translation dyan? Bro, Oh, wala man doon. bro. Basahin ko, oh. Basahin ko. Sige. EDB 1905 Bible original. Ano yan? Oh, EDB, basahin mo. ADB. Bro, ADB ba yung binasa ko, bro? Bro, yung binasa ko ba? EDB 1905. Bro, yung binasa ko, ADB ba yun? Oh, Dating Biblia, Bro. MCGI ka pala, no? Bro, MCGI ka pala, bro. MCGI ka pala. MCGI ka pala, bro. Bahala na kayo kung ano isipin nyo. MCGI pala ito. Sabi ko Maganda, na MCGI. O sige, MCGI. Uulitin ko ha. Ano itong nakikita mo sa ilagay ko yung Bro, ano itong nakikita mo dito, bro? Kinig ka. Kinig ka. Ha? Wait lang muna ha. Ba't nakaano to eh? Yung aking camera Kinig ito ako. Maghuhukom ng mga taong ito. Makasalanan ito mga ito. Nako, huwag ka naman patutsada pa dyan. Dami mong patutsada eh. Huwag ka naman patutsada. Bawal humatol, brother. Huwag ka naman patutsada dyan. Bro, ang binabasa ko dito, bro, hindi ang dating Biblia. Bro, ang binabasa ko dito, hindi ang dating Biblia. Ano ba naman to? Ano yung translation binabasa ko, bro, based sa sa nakikita mo sa live? Ano yung binasa ko kanina? Oh. Basahin mo kahit sa King James. Bro,
ano yung binasa ko kanina na translation? King James ba yun o Good News Translation? Hindi. Ano yung binasa ko kanina? Maganda to kasi ipapakita ko sa inyo lahat na nagsisinungaling ang taong ito. Ano yung binasa ko kanina? Good News Translation ba yun o King James Version? Ginugood news lang yun yung mga taong Oh, Good News. sa inyo. Oh, ngayon, Good News Translation yung binasa ko kanina. Ano yung nabasa ko kanina? Bro, ano yung nabasa ko kanina sa Good News Translation? You are arak o hindi? Oh, you are arak. Ayun, nabasa ko. Ano yun? Saan Next, yun yung next na pinagawa tanong, mo? bro. Bakit, bro? Bakit sa... Dami kong binasa ng Bible. Bro. Next, bro. Wala nga akong nabasa yung you are arak. Ngayon bro, kasi nabasa namin sa Good News, wait, bro. Bro, makinig ka muna. Huwag kang magsapawan. Hindi ka magaling dito. Okay? Nako. Tanong, bro. Bakit, bro, ano ang meaning ng Pedro? Bro, Pedro, ano yung Pedro? Papaya mo, isa-isa lang para maganda yung usapan. Oo. Bigyan mo ng chance. Hindi, ano ang ibig sabihin ng salitang Pedro? Ano ibig sabihin ng salitang Pedro? Ibig sabihin ng salitang Pedro, hindi tao. O, di basahin mo sa 1:1:42 ang dating Biblia. Bro, 1:1:42 ang dating Biblia. Ano sabi dyan? ADB, 1:1:42 ang sabi dyan, ADB. Kahit sino mga kasamahan mo dyan magbasa. Bro, Sa mga kahit yung Bible. KJB, bro Jando, kahit yung You are arak. KJB niya. Bro, Pakita mo yung KJB, bro. King James Version. Bro, Pakita mo. Ganun din. Bro. Thou, you are Peter. Thou art Peter. Bro. You are arak. Oy, bro, ano tong John 1:42 sa King James Version? O ano to, King James, walang Oh, sinabi na you sa are John 1:42, bro. John 1:42 sa King James, basahin mo. O saan ka na Sige, magbasa ng Biblia. basahin mo, bro. Bro, basahin mo, bro. John 1:42. Mapunta ka na rin saan. Bro. Ang hirap sa inyo eh. Bro, basahin mo, bro. John 1:42 sa King James Version, basahin mo. Sige, ako magbabasa ha. Ako magbabasa. Ang sabi sa King James Version ganito. And he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. Sangayon ka ba sinasabi sa King James Version, sa John 1:42 na ang meaning ng pangalang Cephas is stone? Sangayon ka dito? Bro, ang tao dyan daw. Hindi, huwag kang magpatutsada. Hindi ka magaling. Miguelito, hindi ka magaling. Ipakita mo sa akin yung galing mo, huwag yung yabang mo. Ipakita mo sa akin yung galing mo. Ano yung nasa John 1:42? Ano ang ibig sabihin ng Cephas sa John 1:42? Stone o hindi? Tambalos-los. Tambalos. Ikaw, tambalos-los dyan eh. Sige, sagutin mo. Sagutin mo para makita naman na wala ka palang alam sa Bible. Sige. Ano? Ano ang ibig sabihin ng Cephas ayon sa John 1:42? Ay, bato. Bato. Kung nandiyan si Pedro. Hindi, bro. Bro, huwag ka magpatutsada kasi hindi ka naririnig pag nagpapatutsada ka. No? Ang gusto ko, ipakita mo sa akin yung galing mo kung may galing ka nga. Bro, sagutin mo ha. Sa King James Version, sa John 1:42, ano ang ibig sabihin ng Cephas? I told you. Basahin ko. Diyan daw. Makinig ka. Sige, basahin mo. And I tell you. No, bro. John chapter 1 verse 42 ang tanong ko sa'yo. Sa John chapter 1 verse 42, ano ang ibig sabihin ng Cephas? KJB yan ha. King James Version po yan, yung sinasabi mo. King James Version to ha. King James Version. Pakibasa po. Ano ang ibig sabihin ng Cephas? Pakibasa po tayo. Huwag niyo kong iligaw sa... Ibig sabihin ba hindi mo alam?
Hindi, ibig sabihin ba hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng sepas? Hindi, umiiwas siya dun sa verse. Umiiwas si tatay, umiiwas. Huwag kang Oo. umiiwas, tatay. Umiiwas siya, umiiwas. Wag kang iiwas ha. Sagutin mo ha. Ano ang ibig sabihin ng sepas sa John chapter 1 verse 42 ng King James Version? Yun ang nga sitas nga eh. John chapter 1 verse 42. Ano ang ibig sabihin ng sepas? Ay, sa supas. Ha? Sopas? Ay, kawawa tumatandang to. Sopas daw. Wag mo naman ganunin, bro. Ano naman yan? Tatay natin yan. Tatay, Galangin pa tatay. rin galangin pa rin natin, bro. Bro! Namali yung bigkas ko. Ibig na tatay na matanda na tuloy. Tay! Ulitin ko tay ha. Tatay, Ano tatay. ang ibig sabihin ng Cephas sa John 1:42 King James Version? Bro, sa Mateo 16:18 tinawag siyang Pedro, tama? Tama ba pa? Tama, Pedro? siya. Si Pedro ginagaya niya. Tay, ulitin ko tay ha. Tama ba sa Matthew 16:18 tinawag siyang Pedro? Tama o mali? Sige. Tay, ulitin ko tayo ha. Para klaro to tayo ha. Sa Matthew 16:18, tinawag ba siyang Pedro? Tama o mali? Ay, magaling ka magtanong. Pag ako magtanong, hindi ko sasagutin. Sige. Gusto ka naman, Sige. 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 Baliktad tayo. Ikaw ang magtanong. Sino na Sige. dito makikinig mo? Sige bro, ikaw ang magtanong bro. Ikaw ang magtanong. Hindi pa niya, bro, hindi pa niya sinagot yung tanong mo. Nag-iisa lang yun eh. Bro. Umiiwas, ba't umaalis na siya kagad doon? Yun na nga, naintindihan ko naman na umiiwas siya kasi alam niya maiipit siya pag ako ang nagtanong. Naintindihan ko naman siya. Hindi naman yun sa akin eh. Aware naman ako dun eh. Kaya dahil pagbigyan na lang natin ito para at least magkaroon naman siya ng experience sa punto por punto. At na lang baliktari, siya na lang yung magtanong. Hindi siya maintindihan, bro. Bakit kaya? Yung boses, Actually, parang hindi magsabayan, minumute ko pa hindi magsabayan. So sige tay, ikaw magtanong tay. Anong tanong mo? Magtanong ako. Sige, tahimik. Sige. Ito sila. Ngayon, tanong kita dyan daw. Ano ba yung bato na sinasabi sa Mateo 16:18? Bato. Okay. Ang bato sa Mateo 16:18 ay symbolical stone. Symbolical siya. Hindi siya literal na bato. Kasi ang batong yan, dyan itatayo ang iglesia. So hindi siya literal na bato, yan ay symbolical na bato. Kaya nga sinasabi ko sa John chapter 1 verse 42, sinasabi doon na si Pedro ay bato. Siya yung bato. Nasagot ang tanong mo tay, sunod na tanong. Hindi tao sa Pedro dyan, Mateo 18. Ako, ano ba naman to? Day, sinabi ko, nasagot na yung tanong mo. Ang bato sa Mateo 16:18 ay simbolikal na bato. Hindi literal na bato. Kaya wag mong gawing literal. Next question. Yan, dami ako. Bro, ang sabi mo magtatanong ka. Magtanong ka na. Tinatanong lang kita. Sige. Ano? Simbolikal na bato yan. Sige. Babasahin ko ang dating Biblia ha. King James Version, John chapter 1 verse 42. And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. Ayan. So, ang ibig sabihin pala ng salitang salitang Pedro, bato. Cephas, bato. Yan bro, nasagot ang tanong mo bro. Kaya yung bato sa Mateo 16:18 ay si Pedro. Kasi yung pangalang Pedro, ang ibig sabihin nun,
Bato. Next question. ka na. Na, Next question. di ka na makikita sa akin. Anong klaseng turo mo dyan, bro? Ginagawa Anong klaseng turo ito? Ang turo nga ginagamit ko ay turo ni Kristo na isinulat ni Apostle John sa John chapter 1 verse 42. Next question. Yeah. Magtanong ka na. Rule mo ngayon, magtanong. Hindi na kita tatanungin ha. Ikaw na magtanong. Huwag ka nang mag-explain pa dyan. Huwag ka nang magpatutsada. Tanong na lang diretso. Sige, go. this. Yan Oh. ang nasus- Upon this rock. Tama. Upon this rock. Kasi si Peter yung rock. Next question. this. O, this. Ibig sabihin, this. Ibig sabihin si Pedro. Kasi siya yung rock sa Matthew 16:18. Next question. Has talagang Bro, wag ka nang magpatutsada. Nakikita na iipit ka eh. Natatalo kita eh. Kaya, tanong na lang. Tanong. nang sasabihin yung si O, Peter. tanong na lang. Sinagot ko na. Bro, Matthew 16:18. Si Peter, ang meaning ng pangalang Peter, bato. Kaya nga Cephas bato. Kepa, bato. Yon, next question. Makinig ka. Makinig ka. Makinig ka muna ha. Paliwanagan kita. Bro, wag kang magpaliwanag. Wag kang paliwanag. Kasi tatanungin kita. Pag magpaliwanag ka, tatanungin kita. Makikinig ka ba? Bro, kung magpapaliwanag ka, tatanungin kita. Ready ka pa tanong? Sige, magpaliwanag ako. Sige, tatanungin kita pagkatapos. Tanungin kita pagkatapos. Sige, go. Paliwanag ko sa'yo. Mateo 16:18. Sige. Ano mo dyan do? Yung Mateo 16:18, literal na bato yung sinasabi ni Kristo. Hindi bato-batuhan, hindi simbol. Ha? Narinig mo? Hindi bato-batuhan, hindi simbol. Ang sinabi ni Kristo dyan, dahil si Kristo mahilig magsalita ng panghaga, ang bato na sinasabi dyan sa Mateo 16:18, literal na bato. Ang ibig sabihin ba dyan do, sa bato na sinasabi ni Kristo, islang bato, katulad ng Jerusalem. Yan yung sinasabing bato na sinasabi ni Kristo, Jerusalem. Yan ba? Si Pedro ang sinasabi ng bato. Ang bato na sinasabi ni Kristo, yan yung Vatican City. Jerusalem. Hindi si Pedro. Kasi Pedro, witness lang na ni Jesus Vatican na City. nagtayo si Jesus sa Vatican City, sa Jerusalem. Ano? Daliwanag mo? May Vatican Ano? City sa Jerusalem? Sa Matthew 16:18, literal na this, naintindihan mo ba yung this? So, sabi din ako Ano sinabi ni Kristo? Makinig ka, huwag ka magsalita. Sige. Magbiristos kasi kayo eh. Sige. Kaunawa kayo. Kaunawa naman yung nakikinig dito. Sige. Ano ang unang sinilita ni Jesus? You. Di ba? You. Ano sabi? You. Tinuro yun si Pedro. Sunod. This. Upon this rock. Itinuro niya yung kanyang tinayuan. Ano yung this rock? Yan yung Jerusalem, Vatican City. Kasi si Kristo nagsalita, mapalinaga. Manayaan yung Matthew 16:18. Tinuturo niyo na si Pedro ba ito? Kung nandiyan si Pedro, binabanatan na kayo, tinadyakan na kayo. Ano ba si Pedro Matthew 16:18? Katoliko ba talaga yung tunay? O katolik-katolikuhan lang? Kanina pinaratangan mo ako yung MCGI, hindi mo ako sinasabi yung MCGI. Ang sabi ko sa iyo, sige, mag-isip ka kung ano. Ang binanggit mo, MCGI ako. Hindi mo ba alam na si Isil TV, kalaban ko palagi yan? Tapos ka na ba? Tapos ka na? Pwede na ako magtanong. Yan. Sandali lang bro. May Vatican Matthew City sa Jerusalem? Literal na bato yan. Ang bato na sinasabi ni Kristo. Yan yung Vatican City, Jerusalem. Bro, Islang bato. Bro, pwede na ako magtanong? Hindi, bato si Pedro. Bro, pwede na ako magtanong, bro? Hindi, you are Bro, pwede na ako magtanong? Bro, pwede na ba ako magtanong? Vatican City nasa Jerusalem daw. Sige, Ano ba yan? unang tanong.
Saan sa Jerusalem makikita ang Vatican City? Saan sa Jerusalem makikita ang Vatican City? Pinagsasabi ni tatay. Ah, anong sinasabi mo dito? Yung simbahan ng ating Panginoong Kristo, di ba? Nasa Jerusalem, sa Vatican sa City, Bayan, Vatican City. Bro, bro, saan ang Vatican City? Bro, hindi mo ba alam? Bro, hindi mo ba alam na ang Vatican Bro, Vatican City, Jerusalem. Vatican City, Jerusalem. Jerusalem. Bro, nakapunta dyan. bro, hindi mo ba alam bro na ang Vatican City ay nasa Roma? Bro, yan ang Bro, hindi mo bato na sinasabi ng Kristo dyan. Yan yung Vatican, yung kulang simbahan. Ang simbahan natin, Panginoong Kristo. Iba na. kung sagutin mo bro. Hindi mo ba alam na ang Vatican City ay nasa Roma? Ay, bagay ko, di ako nakapunta dyan. No. Ngayon, Hindi ako nakapunta dyan. ngayon hindi mo pala bro, hindi mo pala alam na ang Vatican Bro, so hindi mo alam na ang Vatican City ay nasa Roma. Kahit ikaw nga, siguro, di mo alam yan. Bro, alam ko bro na ang Vatican City wala sa Jerusalem. Alam ko yon. Next na tanong. Next na tanong. Next na tanong. Saan mababasa na ang iglesia ay itinayo sa Vatican City? Ano ba yan? Ang ating pinagbasyan dito dyan to. Sige na. Ganyan ba kayo makipag-dati? Yes. Ito ako nagtanong. Kayo tinamaan na. Bro, dito ako pag nagtatanong. Kaya ang tanong ko bro, base sa sinabi mo. Ulitin ko ha. Ang tanong ko, batay sa sinabi mo. Bro, makinig ka naman. Nakinig ako eh. Ikaw yata yung yung papakita ng kabastusan eh. Ha? Makinig ka, nagtatanong ako eh. Ha? Okay, bro. Bro, nagtatanong ako, makinig ka, okay? Hindi ka nakikinig. Makinig ka bro, makinig ka. Tatanong ako ulit ha. Bro, Sabihin niyo yan. Bro. Hindi niya alam. bro, tatanong ako bro ha. Mahal. Ano, magpapatanong ka pa o hindi na? Gando, isa lang ang pinaglaban ko dito. Magtanong pa ako o hindi na? Bro, magtanong pa ba ako o hindi na? Ha? Magtanong pa ba ako o hindi na? O sige, magtanong ako ha. Ulitin ko ang tanong ko ha. Sabi sa Mateo 16:18, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ngayon, dahil ang sabi mo yung bato ay Vatican City, ibig bang sabihin ng iglesia tinayo sa Vatican City? Naklawa, nagliwan. Ikaw ang nagsabi. Ikaw ang nagsabi na ang batong yan ay Vatican City. Ikaw ang nagsabi kanina eh. Bro, ano ba naman to? Bro, ikaw ang nagsabi na ang bato ay Vatican City. Ulitin ko ha. Dahil ang Vatican City pala ang bato, ang sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yang tanong ko, sa Vatican City ba tinayo ni Kristo ang iglesia? Yes or no? Oh. Hindi ako nagtatanong. Nang sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang iglesia. Sabi mo yung bato, Vatican City yon. Kaya ang tanong ko, sa Vatican City ba itinayo ni Kristo ang iglesia? Yes or no? Ang iglesia, doon niya talaga lagi tayo. Nandun, Sa Vatican City daw. Next na tanong, saan natin mababasa na ang iglesia tinayo sa Vatican City? sa ibabaw ng bato. Bro, saan natin mababasa na ang iglesia tinayo sa Vatican City? Yan gando ay. Ikaw yung anong klaseng turo yung pinagsasabi mo? Ulitin ko tanong ko ha. Ikaw ang nagsabi nito eh.
yung bato na pinagtayuan ng iglesia, Vatican City. So ang tanong, saan mababasa na ang iglesia tinayo ni Kristo sa Vatican City? Ikaw, ikaw nakakaalam yan. Ikaw ang nagsabi na Vatican City ang bato. Ikaw ang niya nagsabi kanina niyan. At Wala Jerusalem pa. Hindi siya marunong manindi ka sa sinasabi niya. Jerusalem Ikaw ang daw na nagsabi, ha? Jerusalem. Sabi mo, yang bato dyan, literal na bato. Yan ay islang bato. Yan ay Vatican City. Ikaw ang nagsabi nun. Kaya ulitin kong tanong ko sa'yo, saan natin mababasa na si Kristo nagtayo ng iglesia sa Vatican City? Alam mo dyan ang Biblia, Bro, wag yung ganyan. Wag yung ganyan. Ang tanong ko, saan mababasa? So Saan? ibigay mo, Saan? Saan ibigay mo ngayon kung saan mababasa. Kasi ikaw ang nagsabi. Ala nga namang nagsinungaling ka rito. Nagsinungaling ka ba rito? Biblia. Hindi ko O sige, saan sa Biblia? O yan ha, ADB. ADB 1905. Saan sa ADB 1905 mabasa na si Kristo nagtayo ng iglesia sa Vatican City? alam mo dyan Bro, wag yung mga palusot na ganyan, bro. Ano ko nakikita ko yung yung pinagkaiba nating dalawa. Wag yung ganyan. Sagutin mo na lang tanong ko. ADB 1905. Saan mababasa na tinayo ni Kristo ang iglesia sa ibabaw ng Vatican City? yan daw. Yan ba ang lagi ng paglalaban? Yung Bro, wag yung ganyan. Naiipit ka eh. Talata sa Biblia ka mo. Bigyan mo ko ng talata sa Bible, bro, na ang iglesyang tinayo ni Kristo sa ibabaw ng Vatican City. Kaya sa mapa yan, dyan daw. Nakawa Ano mapa. Mapa? Bro, sige, saan sa mapa natin mababasa na ang iglesyang tinayo ni Kristo ay sa ibabaw ng Vatican City? Sabi pa nga yun, nasa Jerusalem daw eh. Delikado. Naku, delikado ang turo mo, tay. Huli, tinan nyo ha. O sige, palitan ko tanong ha. Saan mababasa naman? Ito ha, palitan ko tanong ko ha. Saan naman mababasa na ang batong pinagtayuan ay islang bato? Yan ang inyong mga pangamalita. Nagbantay lang mo. Bro, tubaga ang akong pangutana. Sagutin mo yung tanong ko. Saan natin mababasa na ang iglesia tinayo sa islang bato? Sige, panalo. Wala. Therefore, saan mo kinuha yung sinabi mo na yung bato ay islang bato? Sige kita yan. Wala pa rin. So, imbento mo lang yon. Imbento mo lang yon. Imbento? Imbento mo lang yon. Sa Biblia, sabihin nyo, imbento? Hindi. Sabi mo, islang bato yan. Islang bato. Saan natin mababasa, bro, na ang Vatican City ay islang bato? Yan lang. Yan lang. Yan lang, kawawa naman to. Natatalo ka eh. Ang daming nanonood, natatalo ka eh. Ulitin ko ha. Saan natin mabasa na ang Vatican City ay islang bato? Bro, ikaw ang nagsabi eh. Ikaw ang nagsabi. Kaya panindigan mo yan. Saan natin mababasa na ang Vatican City ay islang bato? Wala rin. Wala rin. Kawawa naman. Saan naman din mababasa na ang islang bato ay Jerusalem? Wala rin na naman. Ako, kawawa. Okay. Saan naman natin mabasa na yung bato sa Mateo 16:18 ay literal na bato? Hindi, bro. Nagtatanong ako, bro. Kanina,
Ang gusto ko, ako magtanong. Pero ang sabi mo, takot ba ako tanungin? O sige, pinagbigyan kita. Ikaw nagtanong sa akin. Sumasagot naman ako. Kaso, hindi ka na nagtatanong, nagpapaliwanag ka na. So sinabi ko sa iyo, kung magpaliwanag ka, ako naman ang magtanong. Nag-oo ka naman. O ngayon, tinatanong kita, ngayon kayo sumagot ka. Saan natin mabasa na ang bato sa Mateo 16:18 ay literal na bato? Oh, wala. So, ibig sabihin, lahat ng dinaldal mo, imbento mo lang yon. Dito. Tanda mo yung salita mo eh. Sagutin mo lang. Kasi wala pala, puro pala walang mabasa, aaminin mo na lahat ng sinabi mo, imbento mo lang. Ikaw nagsabi yan. Ikaw ang nagsabi, di ba? Walang mabasa. Di ba, bro? Di ba ikaw ang nagsabi, walang mabasa? Ibento daw sila. Tatay. Di ba tatay ka mo? Di ba, tay? Ikaw talaga, Brother Reggie, pinapahirapan mo ko, no? Tay! Bigyan mo ng konting respeto, bro. Kasi tatay kawawa naman eh. Tatay naman. Tay! Ulitin ko, tay, ha, tay? Tay! Ulitin ko, tay, ha, tay? Sabi mo, walang mabasa. Lahat ng sinabi mo, sinulat ko rito. Sabi mo kanina, yung bato, literal na bato. Yung bato ay islang bato. At yung islang bato na yun ay Jerusalem. At yung Vatican Jerusalem na City. yun ay Vatican City. Ikaw ang nagsabi niyan. Kaya tinatanong kita dyan. Tay, ulitin ko, tay, ha? Dahil walang mababasa pala, tay, imbento mo lang yon, tama? Natural. Kasi kinokontra mo yung akin eh. Yung akin, nababasa ko naman eh. Oh. Kinokontra mo kasi yung binabasa ko eh. Dapat, ang pangontra mo, basa rin. Di ba? Yung sa akin, binabasa ko eh. Oh. Tanong. Saan natin mabasa na yung bato sa Mateo 16:18 ay islang bato? Ha? Bakit? Yung inupuan mo dyan mo. Sa pag-unawa mo, ano ba yan? Ay, Cotton? ang inuupuan ko dito, bro, plastic to na upuan eh, plastic. Ang inuupuan ko rito, bro, plastic naman to, bro eh. Hindi naman ako nakaupo sa bato eh. Oh, inuupo ko ito plastic, bro, plastic. Kaya wag mong iliko sa upuan ko yung pinag-uusapan natin dito. Ang aking tanong sa iyo dito, yung mga sinabi mo. Sabi mo, yung bato, literal na bato, aaminin mo walang mababasang ganon. Kaya na darbo. Hindi. Aminin mo ba na walang mababasa na yung bato ay literal na bato? Bigyan tanong mo. Yung upuan mo dyan. Hindi. Wag mo iliko sa upuan ko. Ang tanong ko, ang sagutin mo, aaminin mo ba na walang mababasa na yung bato sa 16:18 ng Mateo ay literal na bato? Saan mo nabasa na literal? Bro, saan mo nabasa na literal na bato yan? Bugay kayo ni Pedro. Bro, saan mo nabasa na literal na bato yan? Ano yung bato? Bro. Maganda to, nag-i-enjoy ako rito. Nag-i-enjoy ako rito. Ano? Miguelito Bellarmino. Yan, Miguelito Bellarmino. Ulitin ko, ha. Aaminin mo ba, Miguelito Bellarmino, na walang mababasa na yung bato sa Matthew 16:18 ay literal na bato? Aaminin mo? Yes or no? Anong sabi ko sa'yo kanina? Bro, aminin mo ba? Yes or no? Sagot. Yes or no? Aminin mo ba? Yes or no? Saan nga natin mababasa na literal na bato? Saan mababasa literal na bato? Oh. No. Bro, mag-focus ka. Mag-focus ka sa tanong, ha? Kasi
Naka-live tayo ngayon eh. Ay, nakakahiya naman eh. Hindi ka marunong mag-focus. Nakakahiya naman. Dami nanonood sa atin, be. Ilan nanonood sa YouTube natin? 243. Oh. 243 nanonood sa YouTube natin. Sige, bro. Bro, ang nanonood, bro. Oh, umaabot na tayo ng ano, bro. 1,421 views. Bro, 1,421 views mo nanonood sa atin, bro. Pakisagot mo yung tanong, bro. Ha? Aaminin mo ba na walang mababasa na yung bato sa 16:18 ng Mateo ay literal na bato? Yes or no? Ayaw basa sa Biblia. Ito na yung lugar. Tawagin na, isla na. Ayaw basa sa Biblia. Sige, sige. Sabi mo, hindi babasahin sa Biblia. Bueno, saan natin babasahin, bro, na ang bato sa Matthew 16:18 ay islang bato? Saan mababasa yan? So, magharap kayo mabasa. Saan nga? Ikaw, Saan mabasa dyan, bro? ikaw ang nag-claim. Ikaw ang nag-claim. Normal, nakahanapin ko yung claim mo. Normal yun. Ano ba naman to? 1 plus 1 lang yan, bro eh. 1 plus 1 lang yan eh. 1 Ano plus ba 1 naman lang yan. ano ba naman tatay kamo? Ano ba naman, tatay? Oh, ano ba naman yan? Taklain mo, nagtatatay ako. Tay! Bro, Tay. ano kasi, mahirap naman no, yung tatay na nagtuturo sa atin kasi hindi alam kung paano sumagot sa tanong. Oh, tay! Ulitin ko tay ha. Sabi mo hindi sa Biblia babasahin. Okay, hindi sa Bible. Therefore, saan natin mababasa na yung bato sa Mateo 16:18 ay islang bato? Saan mababasa yun kung hindi sa Bible? Ha? Hindi mo ba ako patatanungin? Sinagot na kita, wala. Wala. Dahil walang mababasa tayo, inimbento mo lang yon. Tama? Ano? Katanong mo yan ang tanong. Sige. Balik na ako tayo. Ikaw magtanong. Go. Sabi ko na nga, go. Sinagot na kita, wala mabasang isla sa Biblia. Kasi Sige. makasabot ka dyan, do, kanang imong gilingkod, kanang imong lugar dyan, kung saan ka man lugar, yan ay isla. Ay, hindi. Yan ang sinasabi ni Kristo. Hindi. Itayo po ang aking iglesia sa ibabaw. Hindi. Ang kinauupuan ko ngayon, hindi ito islang pinagtayuan ng iglesia. Mali na naman. Nang sabihin ni Kristo, itatayo ko aking iglesia, hindi sa buhol yun. Ano mo naman to? Tay. Hindi naman sa Bohol tinayo ang iglesia, tay eh. Nasa Bohol ako ngayon eh. Tay, hindi sa Bohol tinayo ang iglesia, tay. Ano pa tanong mo, tay? Para lang kayo Ano tanong mo, tay? Nako. Tay, ano tanong mo, tay? Tanong. Sige. isang bisit na akong ang dami na. Ay, kawawa naman. Sige. Sige. Sabi ko sa akin kanina, kung mabasa sa Biblia, invento ko lang. Kung hindi mabasa sa Biblia, totoo. Totoo ba dyan, do? Na kung hindi mabasa sa Biblia, ay invento lang o hindi totoo? Ito sagot. Imbento mo lang talaga yon. Bakit? Kasi ang Vatican City ay wala naman sa Jerusalem. Ang Vatican City ay nasa Roma. Kaya imbento mo lang yun. Pangalawa, yung bato sa Mateo 16:18, hindi naman yun islang bato. Kaya imbento mo talaga yun. Pangatlo, yung bato sa Mateo 16:18, hindi naman siya literal na bato. Kaya imbento mo talaga yon. Next, yung bato sa Mateo 16:18, hindi naman yun Vatican City. Kaya imbento mo talaga yon. Next question.
Oh, alam ni SLTV ang reliyon ko. Kami, nagbabangayan kami ni SLTV. Si SLTV, hindi rin yung sang-ayon na yung batong pinagtayuan ng iglesia ay Vatican City. Oh, next question. Dama na yan, turo nyo na. You are. Ay, bro, magtanong ka. Di ba magtanong ka? Sige, magtanong ka pa. Ito Jando. Sige na. Bro, wag kang ano diyan, magtanong ka na lang. Gusto ko ipakita talaga na ano, na kung ano yung ano mo, yung level mo. Sige, go. Tanong pa, tanong. Wala nang kwenta to. Hindi na nagtatanong eh. Tanong bro, tanong. Oh, tay. Tanong tay. Tanong. Hindi siya maintindihan, bro, yung Eh. ano niya, boses. Tanong ako sa iyo. Ay, yung tanong ko din. Ang tanong ko sa iyo, yes or no lang. Oh, sige. Sige, yes or no? Sige. Oh. Ano? Hindi ka nabasa sa Biblia o wala sa Biblia na makikita litra por litra. Invento na o di totoo? Yes or no? Yes, imbento mo talaga yan. Imbento mo talaga yan, yes. Bakit? Kasi wala naman talagang ebidensya na yung bato sa Matthew 16:18 ay literal na bato. Walang ebidensya ang ganon. Pangalawa, walang ebidensya rin na yung bato sa 16:18 ng Mateo ay islang bato. O, pangatlo, wala ring ebidensya na ang batong yan ay Vatican City. O, pang-apat, yung inventong na sinasabi mo, talagang hindi totoo yan. O, next question. Tanong ko sa iyo, kung hindi nababasa sa Biblia o wala sa Biblia litra por litra, invento ba? O, ang sagot mo, yes. Tatanungin ko ulit. Kini Jando. Kaya di naman ka nga invento ra di ay. Di naman ka nga dili tinuod. Dili mabasa sa Biblia. Ayon kay Jando, dili invento daw. Kaya Jando, kung ka, Bisaya pa ito pareha. Nababasa ba Jando sa Biblia na gumagamit si Kristo Jesus ng panikuran o CR? Patay na rin. Di mabasa. Naku, napunta sa palikuran. Ang pinag-uusapan natin, yung bato sa Mateo 16:18. Ano ba naman to? Tay, ilang taon ka na, tay? Hindi. Tanong ko lang, tay, ilang taon ka na? Kapag hindi mabasa sa Biblia, Hindi. Ang tanong ko sa'yo, ilang taon ka na? wala man mabasa sa Biblia. Hindi. May tanong lang ako sa'yo, ha? Ilang taon ka na, tay? Huwag sila nangaligo. Hindi. Ano ba naman to? Brother Angel, mukhang hindi marunong to. Hindi marunong. Oo. Anong pinagsasabi niya, oh? Napunta siya sa palikuran. Napunta na siya sa pagkaligo. Naligo pa daw si Kristo. Nagpunta ba daw sa banyo si Kristo? Napunta na siya doon kung saan-saan na lumilipad to. Wala na. Brother Jando, Walang. Yes, brata. pakitanong, taga saan po siya? Dahil Bisaya po siya, taga saan po siya? O sige, taga-asa kuno ka, bro. Taga-asa. Is, Bro, pangutana, bro. Taga-asa kuno ka. Taga-asa. Bro, taga-asa kuno ka. Saan ka maghanap ng lipat? Bro, taga-asa kuno ka. Bro. Sa Biblia. Bro, Sa sasabi mo, basa? Bro, taga-asa kuno ka. Taga-asa. Oo. Taga Cotabato. Taga-Cotabato. I'm sure yung kapitbahay niya, Brother John, yun ang nahiya sa ginawa niya yung kapitbahay. Hindi sa Jerusalem. Bro, ang islang bato, bro, nasa Pilipinas, wala sa Jerusalem. Jesus. Upon this rock. Ang islang bato lagi, wala sa Jerusalem, nasa Pilipinas. Ay, kawawa. Wala, tumahimik ka na lang dyan. wala na. Ala na kwenta.
Sige, sige bro, wala na bro, kasi hindi ka pala marunong. Bro, hindi ka pala marunong bre. Ano, pasensya ka na ha, wala akong panahon sa ano, sa, hindi ka pala marunong. Kala ko marunong. Oh, okay. So, kanina, nabigla ako kanina, no, kasi, yun na nga, pasensya na sana sa, ano, sa side ni tatay. Nabigla ako na hindi nakikinig. Ayun. Okay. So, lipat na lang ako sa ibang tanong na lang. Ibang tanong dito. Kuha tayo sa ano ha, sa katanungan dito ha. Sabi ni Evan Joe Neri, that's a kick out. I-kick out na yan. Ha? Sabi ni ni Feby Dulay, may sapi yata si tatay. Sabi ni Mark Abilia, Bro Jando, sayang oras sa mga viewers. Wala kami natutunan sa kanya. Talaga. So, sabi naman ni Berben Biyahe, Bro JD, stop mo na kausapin yan. Walang kwenta kausap. Oh. Gusto niya magpasikat, kaya lang ang resulta, pinahiya niya lahat. Okay, so dito ko sa tanong ha. Tanong. Wala nang tanong dito. Puro na lang ito kay tatay. Ito, may tanong dito. Dolores Magsaysay. Hello po, Bro Romer. Brother Tata, sa YouTube, Brother Tata ha. Ask ko lang kung ang olive oil ko na ipabless kay Father D, pwede ko ba ito i-open at tikman muna bago ipabless? Kasi may iba kasi olive oil, iba lasa. Gusto ko lang tikman. Salamat. Brata? Yes, yung pure olive oil, Brother Jando, ang dapat yung ang ibig sabihin na yung pure olive oil. Dahil yung extra, ibang lasa yun eh. Pero yung pure olive oil, isa lang lasa rin. Hindi naman yun yung bago ang lasa. So kung sabi niya, bago niya ipablisin ni Father David, tikman niya, wala namang problema kung tikman niyang oil, naturang oil. Pero ang advice sa ating mga kapatid, sa lalo na sa exorcist, ang dapat ipablish yung pure olive oil. Dahil pati yung aking pure olive oil dito, Redendo, matagal na dito eh. Pero ang lasa, ganun pa rin. Hindi naman yun na bago, hindi yun ang ibang lasa na, kahit matagal na. So basta pure olive oil. Maliban lang kung hindi pure olive oil, mabagong lasa yun, matagal na, Brother Jando. Yun lang, Brother Jando. At saka, maliban sa Brother Jando, ang daming natatawa sa naturang matanda, Brother Jando. So maraming salamat, Brother Jando, back to you. Maraming salamat. Okay. Dahil wala na akong nakita tanong dito dahil puro na lang yun bad commentary kay tatay. Tatay, ano pangalan nun? Miguelito. Mga bad comment na lang tungkol kay tatay Miguelito yung mga nandito. So, hindi ko na babasahin. Tinignan ko naman dito, wala naman tanong na puro na lang mga comment kay tatay, no? So, maghuling mensahe na lang tayo. Ating si Divine, naantok na si Divine. Ating unahin si Brother Ako ang una. Brother Yes. Tata sa ating unahin kasi antok na si Divine, no? Dito sa tabi ko. Maraming salamat sa yung nakapasok yung tanong ko, baka taga dito sa amin Misamis Occidental, medyo mahiya naman yung taga Misamis Occidental sa ginawa ni tatay. Lalo yung mga kamag-anak siguro niya. So ginawa niya ngayon. So sa lahat ng nakapasok, ating yung bago tayo mag-extra, ay shout out muna natin si Sis Alex Degate, Sis Emily Suarez, at saka Sis wala naman siguro iba, Dorothy Bation Tavares. So sa lahat na nakapasok, salamat sa pag-share. May 269 views at saka 45 shares. Maraming salamat. So maraming salamat sa lahat ng nagtanong, at saka pasensya na lang niyo si tatay dahil yon ang ugali ng mga
wala sa katotohanan. Yung mga medyo si tatay sa ating tingin Brother ay Tata, medyo Brother Brother, Jando. sa tingin ko Katoliko siguro yon. Pero may pagka-free thinker dahil ano siya eh. Sarili Oh, niyang unawa din Brother Jando eh. Di ba? ayan na nga. Duda ko Katoliko yun, kaso nga lang, may sariling unawa. Hindi yun na ano na Brother Jando. So yun lang ha. Maraming salamat at saka sa lahat ng pasensyahan na lang niyo si tatay dahil yun ang ugali niya at saka may pagka-temper din siya eh. Madaling magalit, mapikon. So yun lang siguro ang ang ano ko baka atakihin si tatay yung naganap ngayon dahil yun lang. So maraming salamat para dyan sa lahat na nakapasok sa iba't pang mga channel sa ating mga kasamaan, YouTube channel, Facebook page at sa punto por punto of course. Maraming salamat. God bless us all. Back to you, Brother Jando at saka Brother Angel. Next week na lang pa ako. Brother Yes po, Angel, okay po kayo sa magkatabi. Miyerkules, no? Okay na po kayo sa Miyerkules? Merkules lang po ako. Then yung, sige lang, sa next week na lang po ipalam natin ang anong topic ko natin. So maraming salamat sa pagkakataon. God bless us all. Back to you, Brother Jando. Good night po sa lahat. Okay. Ayan, yan. Malaya pala. Okay, so, isunod naman ngayon si Brother, sino po nandyan? Si Brother, Junre, Brother Junre. Yes, Berjando, papuri pasasalamat sa Diyos mga kapatid. And shout out po sa mga taga-Islam po. Islam ba to? Islam ba to? Shout out sa mga taga-Islam Puting Bato at sa mga taga-Vatican nga nasa Jerusalem na ngayon. Na-shock ako doon. Biglang yung yung ulo ko sumakit. Sabi ko, ano ba yan? Yung sa Jerusalem, sa Vatican City, talagang paulit-ulit. Sumakit ang ulo ko doon. Mas cute pakinggan yung Islam Puting Bato eh. Mas nakakakiliti yun yung Islam Puting Bato. Tawa ako doon eh. Right, so yan po ang mangyayari mga kapatid. Naging protestante tayo. Wag po talaga. Kanina pa ako tawa ng tawa na. Hindi lang ako nakikisali para hindi gumulo, no? Pero tawag-tawa ako dito. Gayon pa man, let's pray for them. No, yan po talaga. Ang Biblia kasi hindi po nagsisinungaling. Marami talagang mga twister of the twister of the word to the words of God. Yan, mga twister sila. So yan po yung mga tao na yan. Kaya huwag po natin gayahin. Patuloy lang po tayo sa kung ano po yung turo ng simbahan, no? Hindi naman po tayo pinagbabawalan magbasa ng Biblia. Bagkus in-encourage pa tayo ng simbahan na magbasa at least 15 minutes a day. So wag po natin gayahin yung ginawa ni Tatang, no, na kahit sana umabot ang kanyang imahinasyon. Umabot na sa Vatican, ang iglesia daw itinatag sa Vatican. Ang iglesia sa Vatican pala itinatag ni Cristo, no? So, iwasan po natin yon na sa ang Vatican biglang napuntang Jerusalem. Yan. So, God bless sa ating lahat. Back to you, Bajando. Nagulantang talaga ako doon sa sa mga nireveal ni Tatay, nabigla talaga ako doon. Ang di ko lang nagustuhan yung yung style ba na ayaw niya ko babasahin ng ibang talata. Yun lang hindi ko nagustuhan doon sa ginawa niya. Ayaw niya ko babasahin ng ibang talata, tapos pag tinanong ko siya, doon siya naka-focus, tapos pag sinundan mo naman siya, di naman siya makapag-focus din. Yun ang ko sa kanya talaga na ko kanina. Akala mo di ako marinig? Ay, minute ko siya. Hindi, Yan. tsaka dun sa KJB niya, thou art Peter, no? Sabi niya, upon this rock. So wala siyang sinasabing hindi si Pedro ang rock doon.
Ito, nag-ano na naman siya, nag-message na naman sa atin dito. Inuulit-ulit niya yon. Samantalang may mga translation na nga na iba na you are rock. Siya na yung tinutukoy, pero pinipilit pa rin ni tatay talaga. Matigas lang ang ulo ni tatay. Ngayon Oo, lang ako talaga. nakakita ng tatay na matigas ang ulo. Oh, wala tayong magagawa. Basta ulitin ko sa inyo mga kaibigan, sa Matthew 16:18, talagang meron talaga doon. Tanggapin mo ito ni tatay o hindi, maliwanag ha. Ulitin natin basa. Tay, pasensya ka na tay ha. Babasahin ko talaga ng paulit-ulit tay. And so I tell you, Peter. Total, nasa ano na siya, nasa live siya ngayon. So yung ating screen, nakikita na niya ngayon. Wala ka lang laso dito tay. Dami naman nakakapanood eh. Hindi naman ikaw lang yung nanonood dito tay. Dami naman nanonood eh. So, sabi dito eh. Gusto ko sanang itanong ko kanina kung saan banda yung islang puting bato at ano ang dapat sakyan para makarating kayo doon. Kawawa. So, Kasi ulitin ko ha. gusto ko puntahan eh. Na ano ako eh, na-intriga ako sa lugar na yan eh. Islang puting bato, ano kaya dapat sakyan para makapunta doon? Si Darna. Hindi, ang daming ang pinaliwanag doon sa 1618. Napakaraming ang paliwanag kung saan napunta. Napunta nga sa pagligo. Saka doon, pero ang pinaka-cute para sa akin yung islang puting bato. Cute ako doon eh. Okay. So ito ha, ulitin natin ha para sa kanya. Nanonood mo siya ngayon. So problema mo na ito tayo kung tanggapin mo o hindi. Ang sa akin lang naman, with all honesty, may binabasa ako. Hindi naman ikaw lang yung concern ko, kundi lahat ng mga nanonood ngayon dito. Ulitin ko ha, tay, makinig ka tay ha. And so I tell you, Peter, you are a rock. Bro, Biblia yan ha, hindi comics. Hindi comics yan. Biblia to. Hindi comics. Okay. And so I tell you, Peter, you are a rock. Oh. And on this rock foundation, I will build my church. You are a rock. Ang sa kanya verse of Verdando, and I tell you, Peter, you are a rock, and upon this islang puting bato. Oh. And upon this islang puting bato. yun ang ano sa kanya, yun ang version niya. Bro, nag-message uli siya ngayon. No? I call you Peter, and which means a rock, and upon this islang puting bato. And upon Message this, uli. Sabi niya, basahin niyo lahat ng Biblia. Ayan nga po, tatay. Biblia yan. ayan, Kasi isa lang alam mong Biblia. Sabi niya, pinakauna niya sinabi kanina, sabi niya, ang binasa ko, ang dating Biblia 1905, original. Original daw 1905. Hindi original Okay yun, lang okay. yung 1905 nga eh. Natawa ko dun eh. 1905 yung binasa ko eh, original. Kung ano pinagsasabi ni tatay. Oo, kung ano. Kawawa naman si tatay. Biktima si tatay. Ako naniwala ko to based sa niya yung pagbalik niya sa Vatican City. Jerusalem. Ito ay Katoliko. Katoliko ito, binag niya Vatican City. Nanindigan siya para sa Vatican City. So, naniniwala talaga siya na ako, based sa words niya, ito ay Katoliko. Kasi nung binagay yung ADB, MCGI, kasi MCGI na may lang ADB, di ba? ADB, MCGI. Ayaw niyang aminin, hindi daw siya MCGI. Hindi daw siya MCGI. Nung nanindigan siya sa Vatican City, hindi na MCGI ito kasi nanindigan sa Vatican City. Therefore, Katoliko ito. Parang nakikinig lang kay Eli, Iba yung ano niya, mindset na niya. MCGI mindset pero baka Katoliko nga. Katoliko ito pero yung ano niya, yung mindset niya, may pagka-Eli Soriano din. Eli Soriano na. So and now you, Peter, you are a rock. You are a rock. You are a rock. And upon this islang puting bato. Okay, basta yun na yun. At least na
At least, hanga ko doon sa ano niya, sa tapang niya na Oh, talagang malakas sa sincere loob, siya. oh. Matapang si tatay, pumasok. Yun ang gusto ko. Mm. Na talagang malakas ang loob na May kasabihan nga na ano eh, being a clown is a very hard job. So po yan, being a clown is a very hard job. Kasi ano yan eh, other part of your other part of your personality, yung pagiging nagpapatawa ka ng ibang tao. Kasi may mga tao kasi na hindi nila alam na likas pala sa kanila yung magpatawa. Kaya sabi nga ng mga komedyante, pinakamahirap sa lahat yung patawanin ng sarili. Yun kasi pag sila nagka-problema, hindi nila alam paano patawanin sarili nila, pero magaling sila magpatawa sa iba. No? So, parang naalintuhan ko lang si tatay sa isang clown ba, na hindi niya alam na magaling pala siya magpatawa. No? So, yun lang. para lang si ano, JC Bisira. Okay. So, Bisira. Di ba? Normal kay JC Bisira yung pagpapatawa niya sa tao. normal lang siya magsalita. Pero, pag tayo nakinig sa kanya, tawang-tawa tayo. Oo, ganun din si Tatang bro, Jando, ganun din si Tatang na nakausap mo kaganina. Ganun din siya pag magsalita, di niya alam na yung mga reasoning niya nakakatawa na pala. Halimbawa, si JC Becerra, yung bumisita si Brother Sok natin sa Bohol, Tagbilaran, siya yung pinatok. Sabi ba naman niya, alam niyo mga kaibigan, kung ako papipiliin, dito tayo kay Apostol Pedro. Kasi kahit na wala kang alam sa Biblia, pag wala kang alam, lapitan mo yung may-ari ng susi. Siya yung binigyan ng susi. Bakit sinabi ba, duplicate yan ni na Apollo Kibuloy? Pinaduplicate ba yan kina Eli Soriano? Wala naman So, siya ang may hawak ng susi. Kaya kahit tayo mga Katoliko, sabihin na natin na tayo kulang ang alam sa Biblia, wala tayong gawin kundi sundin natin yung may hawak ng susi. Kaya sigurado, pag binuksan niya yung langit, makakapasok tayo. Tawang-tawa naman. Ang mga nandoon sa nag-attend sa talk ni Brother Sok, tawang-tawa kay Brother Jesse, pero normal lang sa kanya 'yon. Hindi siya nagpapatawa, pero tayo nakikinig, natatawa tayo sa kanya. Yung mga pastor na hindi pinababautismo ng kanilang mga anak. Sabi ni Brother Jesse sa punto yung dati, sabi niya dati baka hindi nila anak. Tawang-tawa si Brother Darwin noon, tsaka si Brother Christian Sumalinog. Pero seryoso siya, seryoso siya. Dito nga may nagawang mali, may nangyaring mali dito. Si JC galit na galit. Pero kahit na sobrang galit siya, kami naman nakikinig sa kanya, tawang-tawa. So yun na talaga ang trademark ni Brother JC Becerra, no? Na nami-miss ko na talaga. Okay. So dito naman tayo ngayon kay akalain mo yung dumalaw yan si Brother Wendell at Brother Tata dito ang unang napunaan tiyan ni Brother Wendell. So talaga si Brother GC talaga. Okay. So dito tayo ngayon kay Brother wala na pala si Brother Wendell, no? Hindi pala siya makapagsalita kasi naka-off yung niya. So tapos Brother Junre. So atin na lang ibigay ito kay Father Darwin sa kanya uling mensahe at pasalamat. Father Darwin, pasok. Hello mga kapatid, magandang araw po. At dahil napalawak din natin yung through social media, marami nang pumapasok sa seminaryo. At walo po yung lumapit sa atin na magpatulong ngayon lang na school year. At merong diocesan, maraming diocesan at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa pasok lang kayo doon. Dalhin nyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong, sana matulungan natin sila. Kung meron kayong biyaya, pwede kayo mag-share any amount po para sa financial support ay magampanan natin at marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. So meron tayong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin.
At yan po ay gamitin natin for evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization, meron tayong mga market evangelizers, at meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. No? Fighty Maria at Tax FD with a humble heart po. God bless. Okay, Brother Angel, ikaw naman, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Muli mo, no? Maraming salamat po. Una-una sa Diyos, sa kanya lahat ng kalwalhatian, kapurihan, magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you rin po kay Mama Mary, no? Ayan. So, let's keep praying for these Protestant people, no? Talagang nag-ano pa siya rito, na gusto ano pa, nakakatuwa siya. Sabi niya, ano pa rin, no? Humabol pa. Sabi niya, sabi niya, wala kang mababasa, sabi niya. Sa lahat ng Biblia daw. Sa lahat ng Biblia, pero siya alam niya, dating Biblia lang. Sabi niya, sa lahat ng Biblia, wala kang mababasang you are rock. Samantalang siya, iisa lang alam niya, dating Biblia lang. So, lahat daw ng Biblia. Nawawala na sa hulog si tatay, no? Ipanalangin natin, kawawa naman, no? Tapos, nakakatuwa, nagme-message pa, ano, yan ba'y natutunan nyo sa Biblia? Mangungutya, sabi niya. Hindi, pangungutya po, tatay. Kasi yun nga po, ano kasi, kailangan bago po kayo magpuna, siguraduhin niyo po kasi tay na lahat ng sinasabi niyo, unang-una, biblical kayo, di ba? Laging sinasabi, dapat nasa Biblia. Dapat nasa Biblia po. No? So, hindi po pangungutya, kinokorek lang namin po kayo, tay, no? Sana, Brother Angel, ang sabi nga sa Tito 1:13, ang patotoong ito ay tunay dahil dito sawayin mong may kabagsikan sila. sila. So hindi masama na sumuway ng may kabagsikan upang mangagpakagaling sa pananampalataya. So hindi, do ang inutusan dito ay si Tito, pero di naman siguro masama na may sinasaway rin tayong may kabagsikan. Ang mahalaga, mapagaling sa pananampalataya. Actually, ikaw tatay kanina pang nag-aano sa amin eh. Hindi naman kami. Kanina ka pa nagsasabing makasalanan Katoliko, ganito, mali ang turo namin. Hindi kayo nga eh. Si tatay talaga. Ikaw nang umpisa eh. Kanina ka pa nga kutya ng pangungutya, tapos ngayon nga sinabihan namin yung mali mo, kami naman nangungutya. Ikaw yung nag-umpisa kanina, kung maalala mo, inaatake mo kami. Hindi alam ni tatay. Nanonood siya ngayon. Taya, inaano lang namin kayo with respect pa rin dahil nga tatay kayo at medyo alam namin kulang pa po, no? Sana mag-aral pa kayo rito sa punto por punto, malaman yung proper. Ang tawag diyan tatay, theological context. Kailangan may proper theology kang aral na may magtuturo talaga sa iyo, tay. Hindi ka pwede magbasa ng Biblia at mag-interpret ka lang. Hindi po pwedeng ganun tay, no? Para mas malaman mo. Kasi ang proper theology kasi tay, it will lead you to a proper interpretations of the Bible. Ang mangyayari sa iyo niyan tay, basa ka ng Biblia, in-interpret mong mag-isa. Kaya nga napunta ka sa sinabi mo, yung Jerusalem nasa Vatican. Kaya kung ano na pinagsasabi mo tay, kailangan siguraduhin mo yung ano mo, yung mga interpretation mo, galing sa mga church fathers yung mga interpretation, proper theology, may exegesis pa kaya diyan. Meron pang hermeneutics. Mabigat yan tay, hindi ka basta-basta mag-ano niyan. Kaya nga may translation na iba, sasabihin talaga, you are rock. Mga translation yun, Biblia yun. At may mga ibang talata, si rock po talaga. Huwag kayong mag-focus lang sa isang talata at medyo nabiktima kayo niyan ng ibang sekta. Hindi ko alam, ayaw nyo sabihin ng sekta nyo, no? So, we keep praying for you, Taya. Sana mas maliwanagan po kayo. Wala pong personalan to, kundi pag-aaral lang para sa kaligtasan natin to, Taya. Huwag mong personalan. Walang personalan, we'll still keep praying for you po. At pabaon ng ebanghelyo natin kanina, napakaganda, no? Yung bang we ask help, no? Yung centurion
with humility, kahit mataas ang position niya. Talagang makita mo yung saklolo. Ina ng ating saklolo ngayon, no, kapistahan. Talagang pag kailangan mo, humingi ka ng saklolo. No? Kahit sabihin mong, yung iba nahihiya, natatakot, no? Wag. Ang paghingi ng saklolo, paghingi ng tulong, kapatid, yan ay simbolo ng ng kababaan loob. Ako rin ayoko noon dati, pero pag kailangan talaga, humingi tayo. Hindi natin kaya yan. No? Lahat naman may sufferings, lahat may pagsubok. Pero sabihin mo kay Lord, kay Mama Mary, tulungan mo po kami. Tulungan mo po ako, hindi ko kaya to. Amen? Yun lang po ang natin, no? Sabihin, magpakumbaba tayo. At pagkatapos, pag gumaling ka na, binigay na sa yung hinihiling mo, ibalik naman natin kay Lord yun. Kagaya nung pinagaling niya yung biyanan ni Apostle Pedro. Naglingkod siya afterwards. And that's exactly yung calling mo eh. Calling yan eh. Yung kasakitan mo, pag ikaw Tatay Miguelito, calling mo yan, hindi mo alam. Kaya ka napunta sa punto por punto para matuto ka po ng proper konteksto ng Biblia. So, lahat yan, ang ginagawa ngayon, it's a calling from God sa atin lahat. Kasakitan mo yan, minsan mga natin sa turo na simbahan, ng Biblia, itong punto por punto, ito po isa rin na kumbaga spiritual sickness, spiritual dryness natin. Ito na yung sagot. Pag natuto ka na, gumaling ka na sa karamdaman mo, maglingkod ka na sa Diyos. Ibigay mo na 100% lahat sa Kanya. Saan pa tayo pupunta? Wala naman eh. Dapat focus tayo dun sa next life. Yun ang eternal. Amen? Lahat ng ginagawa ng mga makasalanan na yan, lahat ng mga makasalanan hanggang ngayon, temporary lang yan. Kapatid, ang focus natin, eternal. Amen? Yung pong kabilang buhay, yun ang eternal. Doon tayo mag-focus. Sigurado po tayo dyan. Dahil yung ginagawa natin, pagsisikap, paglilingkod sa Diyos, na walang kapalit, pang-eternal yun. Yun ang masarap doon. Sasabihin ni Jesus, welcome to my kingdom. Kasi ginagawa natin para sa kingdom niya. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. And good night, everyone. Okay, sabi ni dito ni Brother Joseph, yeah, yung live nyo para na lang radyo, wala nang camera. May mga kasi, mga pagkakataon kasi na na hindi ako pwede magbukas ng camera. Magbubukas ako ng camera, tingnan nyo naman yung sitwasyon ko dito. Ayan Ayan may karga na ako. Bukas ako ng camera, may karga ako rito. Yan, yan. Si Brother John rin naman nasa trabaho. So, Ako. Si Brother Angel, ayun naman Brother Angel. So, ito, bukas ako ng camera, may dala-dala ako rito. Teka. wait lang. Ubo na to shoes, Nick shoes. Lagi. Remove the shoes. Yeah. Me, only me. Ayan. I remove the shoes na. Okay, it's okay. Kaya nyo ito? Multitasking? Okay, wala. Okay, so wait lang. Almost done. Okay, almost done. Yes, wait. Almost done. Okay, so paalam na po sa inyong lahat, mga kaibigan. At tomorrow, itanong mo kay Father D. Sunday tomorrow. It's okay. We'll transfer to the bed. Okay? We'll transfer to the bed. Say, paalam na po sa inyo at closing prayer na po tayo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Paalam na po sa inyong lahat at bye-bye.